Yung message na unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon niya, naggihupo niya ang jacket, pakita niya sa yung mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. Ayan guys, grabe. Pag-usapan natin itong update ni Congressman Pulong Duterte, itong anak ni former President Duterte, ay may bago po siyang isiniwalat na balita patungkol kay Tatay Digong, no? Na naghubad ito sa harap ng kanyang mga anak na ipinakita ang katawan na sobrang payat na raw itong si Tatay Digong. Mamaya pakinggan natin itong si Kong Paulo Duterte sa buong detalye itong update ni Tatay Digong, okay? Pero bago ang lahat, unahin muna natin itong nagtrending kanina na balita patungkol po kay Senator Risa Hontiveros, no? Mga inireklamo ni Senator Risa ng cyber libel, maaari parang madagdagan kasi kanina nakikita natin na kinasuhan na nila yung si Michael alias Rene, kung sino ang nasa likod ni Michael sa paggawa ng video na yon. At hindi lang yon, merong mga yung mga popular vloggers kagaya nila Banatbay, nila Crizette, nila Ma'am Joey, nila Trixie Cruz Angeles, at marami pa, mga 12 yata or 11 popular vloggers na kinasuhan rin ng cyber libel, okay? So yun po ang una nating pag-uusapan. Okay, mamaya itatalakay natin. At heto, trending na trending itong speech ni Isko Moreno, Yorme, no? Nag-warning itong si Mayor Isko na patungkol sa mga kongresista, mga lawmakers na stop building on sidewalks or face consequences. Yan ang sabi niya. Kasi po dismayado po itong si Mayor Isko Moreno sa mga kongresista na nagpapapapel, no? Patungkol dyan na nagtatayo ng mga infrastruktura sa bangketa. Ayaw niya yan kasi raw nagpapapapel para makita ng taong bayan na nagtatrabaho kuno, ganon ganyan. Ipapakita ko sa inyo ang buong speech ni Mayor Isko patungkol dito, no? Na galit itong si Mayor Isko Moreno. Okay, mamaya ipapakita ko 'yan. At heto, ipapakita ko rin yung nag-rest back na nga itong si Attorney Harry Roque, no? Nagpalabas na siya sa kanyang saloobin patungkol po doon sa ginawa ni Senator Risa Hontiveros sa pag-file ng mga cyber libel ng mga vloggers. At the same time, itong kung sino ang nasa likod nitong si Michael alias Rene, okay? At tumpak na tumpak itong si Attorney Harry Roque, nagpaliwanag rin siya kung sa kanyang reaksyon patungkol dito, no? Na ayon kay Attorney Harry Roque ay ito ay panunupil, no, sa karapatang na magsalita, no, freedom of speech. Okay, so pakinggan natin si Attorney Harry Roque mamaya. So yun po ang mga topics natin ngayon, no. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa sa video na ito. 1, 2, 3, go. Ayan. At sa mga ngayon lang dito sa aking channel, if you pass by to watch this vlog, subscribe na kayo, para updated kayo sa ating mga balita, no? Para yung mga cellphone ninyo ay ma-notify pag meron tayong breaking news. Kagaya nito, meron tayong bagong uploads. At kung nagla-live mismo itong channel na ito ay malalaman nyo kaagad. Okay? So kaya libre lang na mag-subscribe. Okay, so sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba? Okay. So unahin muna natin itong balita patungkol dito kay
Risa Hontiveros. Ano ba ang nangyari kanina? Okay? Sino ang mga kinasuhan at ano ang plano ni Hontiveros after this one? Okay? Panoorin natin. Hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinagdagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Okay, ito ha. Itong mga vloggers na ito, kilala ko ito. No, ito nabanggit na nga at nakita ko yung official na reklamo, no? Nandoon si Crisette, si Ma'am Joey, si Banatbay. Ito lang yun ha, yung mga nakilala ko. Banatbay. Yung iba hindi ko nakilala eh. Si Atty. Libayan na sali rin. Si Atty. Libayan, sino pa ba? Trixie Cruz Angeles, Joey Cruz, yung si yung kasamahan nila ni Ma'am Joey, si kalimutan ko yung medyo chubby, si ano yun, 90, ano yun, pati si nandoon rin si Sas Rugando Sasot, no, na rin, nadamay rin, no. So ano ang reaksyon ko doon? Sa tingin ko, no, hindi ko man nakita lahat ng mga vloggers na ito. Yung nakita ko siguro kay Banatbay, yung kay Crisette, halos post lang yun kay Crisette kasi yung pangalan niya, Kifai Chu. Si Ma'am Sasot, hindi ko nakita yung post niya. Bakit na damay itong si Ma'am Sasot? Pero eto, no, ang hindi ko maiintindihan ni Hontiveros ay bakit ano ang layunin mo dito na mag-file ka ng cyber libel dito sa mga vloggers? Kasi personally, in my own opinion, Hontiveros, sa tingin ko, wala namang siguro I don't want to judge because hindi ko man nakita lahat ng mga vlog nito ng mga vloggers, pero sa tingin ko lang kagaya rin ito ng ginawa ng Tuwadcom, na kaming mga vloggers, ang ginagawa namin, no, merong pumutok na balita. For example, yung pumutok na balita na ito ngang si Michael alias Rene ay bumaliktad na nga, no. So syempre kaming mga vloggers, ewan ko lang sa kanila I cannot speak for the other vloggers, pero ang ginagawa namin, i-share namin, ipinakita namin na ito yung bumaliktad. Pagkatapos naming pakinggan lahat ng mga sinasabi ni Michael, gagawa kami ng reaksyon at magkokomentaryo kami according sa sarili naming opinion. Di ba? Kasi freedom of expression, you have the right with your own opinion. Basta hindi ka lang gumagawa ng fake news. So ang ginagawa nito mga vloggers na ito ay pinagdi-decide nila ang kanilang mga audience kung kayo na ang humusga kung itong si Michael alias Rene ay nagsasabi ng totoo o hindi. Tapos may sarili kaming mga opinion, kaming mga vloggers. Kung sasabihin ng ibang mga vloggers ay naniniwala sila na nagsisinungaling itong si Michael, opinion yan ng vloggers. Kung sasabihin ng ibang mga vloggers na sa tingin nila itong si Hontiveros ay nagsisinungaling, sa tingin nila, opinion nila yun. Okay? Hindi ibig sabihin na inakusahan ka na nagsisinungaling ka. Okay? At sa tingin ko naman, no, ito I might be wrong, I might be correct, pero in my belief, no, public figure kayo, senador kayo. So if you are a senator, handa na kayo ng mga kritisismo ng taong bayan. 'Di ba? Kasi binoto namin kayo, kayong mga senador diyan. Binoto kayo ng taong bayan para magserbisyo sa amin.
Ngayon, if meron po kayong mga ginagawa na hindi namin magugustuhan, it's a freedom of speech na sasabihin namin, ayaw namin ng ginagawa mo. Diba? Kasi, sa tingin ko naman, wala namang binayolate siguro itong mga vloggers na ito ng cyber libel. Unless, if sasabihin ng vlogger na, itong si Hontiveros talaga ay nakita namin, o kung ganon ang kanilang the way sila mag-vlog na ay nakita namin si Hontiveros gumagawa ng witness at binabayaran namin na ganon. Hindi ganon ang ginawa ng mga vloggers. Ang sabi ng mga vloggers, Hontiveros, kung totoo man ang sinasabi nitong kung sa tingin mo hindi totoo itong sinasabi ni Michael o alias Rene, patunayan mo. 'Di ba? Hindi yung magkakaso ka ng mga vloggers. Normal 'yun eh. Dapat ang ginawa mo sana, Hontiveros, ipinoprove nyo sa amin, kaming mga vloggers, ipinoprove ninyo na itong si Michael alias Rene ay nagsisinungaling. O anong gagawin mo? Magpatawag ka ng hearing. Doon, investigahan nyo doon sa hearing ninyo. You question, bakit nasabi mong bumaliktad ka? 'Di ba? Kung malinis ang konsensya mo, Hontiveros, ganun ang gagawin mo. Pakinggan natin si Michael alias Rene. Ang ginawa mo parang tinatakot mo itong mga vloggers. Pero sa tingin ko naman, no? Sa korte na yan, sila na ang magde-decide kung itong mga vloggers na ito ay meron ba silang nilabag sa cybercrime law. Okay? So, actually, malaking malaking trabaho na naman ito 'Di ba? Dapat ikaw, Hontiveros, no? Patunayan mo na yung mga witness mo, nasabi mga around 14 witness yata yung nabanggit nila. Patunayan mo na sila ang kusang lumapit sa inyo para humingi ng tulong. 'Di ba? Ito pa ang guys. Ito pa ang binalita ko lang ito kasi kumakalat ito ngayon sa social media. Merong nabanggit nga nito ni Congressman Paras, no, sa isang interview na ito raw di umano si Hontiveros ay may pattern na kinoconnect nila na dati raw itong gumagawa rin ng witness. Yan ang sabi nila, ha. Ayaw kong maniniwala doon kasi sila ang nagsabi hearsay. So kinoconnect nila ngayon. Kasi mahirap na unfair sa part ni Hontiveros kung maniniwala ako. Kakasuhan na naman ako ng libel kung totoo yan to. Baka gano'n na naman, di ba? So to be safe, sasabihin ko na sige, let's give Hontiveros a chance na kasi ito yung argumento ni Kong Paras yung Bikoy, di ba? Kumakalat yan sa social media na naman. Inungkak yung mga dati. Ito pa lang si Hontiveros, di umano, isa sa mga nagpalabas ng witness na si Bikoy, si Trillanes. So pinapattern nila ngayon, si Hontiveros ganyan yan magpipresenta yan ng witness o kagaya ni Bikoy. Ngayon naman si Rene ganon. So yun ang rebuttal, yun ang ibinabato ngayon kay Hontiveros. Para magmukha si Hontiveros sa taong bayan na pattern na talaga ni Hontiveros yan. Na kung meron siyang kaaway sa politika ay maggawa-gawa siya ng mga witnesses. Eto, yung mga ganyan, Hontiveros, na ibinabato ng kalaban mo, ang gagawin mo sana ay magpatawag ka ng hearing.
Hindi yung magfa-file. Ako mas mabuti na nga yung ano yung ginawa ng Tuadcom, no? Kasi nagpatawag talaga sila ng hearing. So meaning, kung pagpatawag ka ng hearing, no, at least meron kang chance na patunayan mo doon sa hearing na kapag i-interviewin mo yung mga yung mga witness doon, at least kayong dalawa, no? At naka-televise lahat ng media. Sa ganon, ang taong bayan will observe and will decide kung sino ang nagsisinungaling o kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero heto, nag-file ka kaagad ng cyber libel. Ano ba ang epekto nito? Ang epekto lang naman nito, parang matatakot na yung mga vloggers o mga taong bayan na nagko-comment sa ating social media. 'Di ba? Hindi na sila makapalabas ng kanilang sariling opinion. Kasi nagfa-file ka kaagad, mag-file ka kaagad ng complaint. 'Di ba? At meron pa namang lumabas na dati mong post, no? Lumang post mo na totoo ba kaya yan ang tanong ko, totoo ba 'yon na post na 'yon na itong si Hontiveros pala ay may isinusulong siya na decriminalize the cyber libel. Merong mga ganun, no? Pero ngayon, siya na mismo ang nag-file ng cyber libel sa mga vloggers na ito. So, what is my conclusion about this? Ito lang. Kung ikaw ay isang public figure, congressman, senador, presidente, vice-presidente, ikaw man ay mayor, barangay kapitan, from the lowest to the highest position sa in governance, no? Dapat tayo ay handa na tayo sa kritisismo. From the word itself, public figure, public servant, meaning yung trabaho mo deals with the public. 'Di ba? Kung balat sibuyas po tayo, anong mangyayari? Ang demokrasya po ay kung ano ang majority, kung ano yung nakararami na ng taong bayan, doon tayo. Ganyan ang demokrasya, di ba? Majority wins. Now, if meron kang ginawa, Hontiveros, na hindi nagugustuhan ng majority of the Filipino people, it's time for you to win back this, yung mga binatikos ka. Paano? By investigating these people na naninira sa'yo. So ano ang posibleng mangyari dito? Baka sasabihin ng wrong move kasi ito kasi baka sasabihin ng taong bayan, si Hontiveros nagda-damage control na si Hontiveros nag-file ng cyber libel kasi ganun ganyan, takot yan, ganun ganyan. Ganyan yung sasabihin ng taong bayan. 'Di ba? Instead na linisin mo yung pangalan mo by calling out this 'di ba? So ganun, kung public figure po tayo, i-accept po natin. Akseptahin natin na hindi sa lahat ng panahon na idaan kaagad natin sa reklamo. 'Di ba? So, look at VP Sara. Si Bongbong Marcos nga, Bongbong Marcos, VP Sara. May vloggers sa kabila, may vloggers din sa kabila. Ayan. Libre kayong mag-criticize diyan, pero never silang nagsampa ng 'di ba? Nagsampa, totoo 'yan. Si Erwin Tulfo, Raffy Tulfo. Binabatikos yan lagi sa pero wala, binabaliwala nila. Yan
reaction, comment yan ng taong bayan. Pero ikaw, Hontiveros, anong ginawa mo? Di ba? Pagtatawanan ka ng taong bayan sa ginagawa mo. Di ba? O eto, next nating topic, itong kay Isko Moreno, no? Galit na galit itong si Mayor Isko dito sa mga kongresista na sobrang kaepal, okay? Na nagtatayo ng mga infrastructures sa bangketa. Ano ang epekto nito? I-explain ni Mayor Isko Moreno. Pakinggan niyo lahat, play. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. Okay, so yun po ang speech, no? Parte lang yun sa speech ni Isko Moreno patungkol dyan. Ito lang yung sa akin. Actually, sobrang natutuwa ako dito sa itong si Yorme Isko Moreno na nakabalik na dito bilang mayor ng Maynila. Tuwang-tuwa ako. Alam nyo ba kung bakit? Kasi siya lang yung may yakballs na pagalitan ang itong mga kongresista na ito. Hindi siya takot na mayor lang siya, no? Kung dapat niyang magbigay siya ng prangka na komentaryo dito sa mga ginagawa ng kabalastugan nitong mga kongresista na ito, at ayan, ginawa niya, hindi siya takot itong si Mayor Isko. Ang ayaw kasi ni Mayor Isko is yung paepal na mga kongresista. Hindi ko lang alam kung sino ang pinatutungkulan niya dito, pero may duda ako kung sino. Kasi ito kasing mga kongresista ngayon, no? Sobrang kaipalan no? Para manalo sila sa susunod na eleksyon, ang gagawin nila, magtatayo yan sila ng proyekto. Ang gagawin nila, no, wala problema kung magtatayo ka ng proyekto, normal yan Kung yan ay ikakabuti ng taong bayan, okay yan. Pero ang tendency nila, itong mga kongresista na ito, ay ang ginagawa kasi nila ay tayo sila ng infrastructures. Kahit mali na nga yung lugar na tinayuan nila, pati sa bangketa naggawa ng basketball court o barangay hall o kung ano bang yung sinabi ni Isko, sobrang mali po ito. Okay? Kasi raw ginawa nila sa bangketa kasi ilalagay nila yung pangalan nila na sila yung gumawa nitong proyekto na ito, tapos kung merong dadaan ng mga tao, malalaman na sila yung gumawa. Sobrang galing ni congressman bla bla bla, naggawa ng basketball doon kahit wala na sa lugar yung infrastructures. Diba? Bakit nila ginaganyan? Kasi gusto nilang manalo sa susunod na eleksyon. Makikita yung mga proyekto nila pagdaan ng taong bayan. Okay man yun, pero
kung ginagawa nyo yon, no, para mag-epal, sobrang mali. Diba? Epal eh. Hindi ba pwede na ikaw kongresista ka, tatayo ka ng mga proyekto mo, unahin mo yung mga lugar, liblib na lugar, yung talagang yung kinakailangan ba? Like for example, sa probinsya, yung mga kongresista, unahin nyo yung gumawa kayo ng mga daanan, roads and bridges doon sa bukid na kailangan yun talaga. Yan ang nangyari, ayaw yan ng mga kongresista kasi hindi makikita yung proyekto nila. Walang makaka-appreciate doon. Pa-epal sila eh. Kahit nga yung kahit nga yung, ako natatawa nga ako yung daanan na wala pa yung mga bangag. Anong tawag sa Tagalog ng bangag? Kahit matino pa yung daanan pero sinisira nila. Tapos lalagyan na naman ng bagong spalted cement. Di ba? Sabi ko, grabe naman, sobrang nagsayang tayo ng pera. Yung daanan, okay pa yung daanan, pero sinisira na naman para may proyekto na naman. Tapos yung iba, magtatayo ng infrastructures. Hindi pa nga tapos yung infrastructure nakalagay na yung tarpaulin doon, mga mukha nila. Pwedeng hindi ganun. Epal eh. Si Pangulong Duterte nga ayaw ng ganun. Sabi nga ni Tatay Digong, kung ano yan, tanggalin nyo yung mga tarpaulin na yan. May naalala ko dati, pinatatanggal ni President Duterte yung mga tarpaulin. Nakukurnihan ako dyan. Tanggalin nyo yan. Diba? Yun ang tunay na nagsiservisyo. Kung ikaw, kongresista ka, pwede mo namang ipag-alam sa social media na, eto na po yung ipinangako ko sa inyo na infrastructures. Itinayo natin. Eto na yung pinangako ko sa inyo na malinis na tubig. Ganon. Nagtatayo po tayo ng dam para linisin yung ating tubig. Ganon. Eto po yung ginawa natin. I-post nyo sa social media. Bakit kailangan sa bangketa pa talaga? Kahit hindi kailangan itong basketball court, doon sa bangketa talaga itinatayo na sagabal na pala ito sa mga estudyante at sa mga guro. Yan ang sabi ni Mayor Isko diyan siya galit. Okay? Diyan siya galit. So at least na meron tayong mayor na kagaya nito. Sana naman makita ito sa social media ng mga lahat ng mga mayors. Kayong mga mayors dyan alam ko, itong mga mayor na ito talaga yung hands-on kasi sila yung nakakita ng sitwasyon ng kanilang mga lugar. Importante kasi itong mga mayor na ito, mas effort pa talaga ang trabaho ng mayor compared to this mga kongresista. Actually, sila yung nakakita So, ang sa akin lang, tularan nyo itong si Mayor Isko Moreno. Tularan nyo na hindi kayo takot na magsabi o magprangka sa mga congressman nyo. Okay? Kasi kayo yung nakakita ng the real situation sa inyong mga lugar. Okay? You can give suggestion. But if you think na itong kongresista na ito ay nagpapa-epa lang ito para sa kanyang pangalan, kontrahin nyo. Okay? Kontrahin nyo. Unahin nyo, pagsabihan nyo. You can do him professional na. I-contact nyo, Congressman, mukha yatang mali itong ginagawa mo, bla bla bla. Kung ayaw, kung talagang epal na epal, ayan. Saka mo i-announce in public na mali siya. Okay? Para mapahiya. Kasi sobrang kapal na ng mukha ng ibang mga kongresista dyan Basta at least the public should know. Okay? The public will know na yun po ang ginagawa. Para sa susunod, hindi na iboboto. Okay? So ito, punta tayo sa next topic natin. Punta tayo dito sa
update ni Congressman Paulo Pulong Duterte na nabanggit niya sa update ni Tatay Digong na naghubad itong si Tatay Digong in front sa kanyang mga apo, na ipinakita niya ang kanyang body na sobrang payat na siya. Naghubad siya ng jacket, no, na ipinakita niya na ito mga apo, payat na ako. Kasi parang that's one way of telling his apo na ako ay matanda na, sana kayo bago kayo what do you mean, ipatuloy nyo ang buhay nyo, ay tularan nyo ako na nag-serve ako sa country ko, no, na walang halong korupsyon, walang halong kasamaan, kundi serbisyo lamang. Kasi alam nyo, no, ang mga anak ni Congressman Paulo is soon to be involved in the politics na rin, no? So as nabanggit niya dito na lagi yang sinasabi raw ni Tatay Digong na you will make your own history. Okay? Make your own history sa buhay na ito. Ito. Pakinggan natin si Kong Paulo sa kanyang update kay Tatay Digong. Ito, panoorin natin. Play. Kong, maayong hapon. Kamusta ka karon, Kong? Okay, ako okay ra. Kamusta yung medyo visit? gutom na. Gutom na siya. Dalion lang natin siya. Okay ra. Sir, kamusta yung visit kay former President Duterte? Okay raman. Ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupuli sa Quadri, last visit na nakuugma. Sa mga Tagalog, no, na nanonood, no, sabi niya, ini-inform niya raw si Tatay Digong na ang susunod na magbabantay niya ay yung nanay nila ni Kong Pulong, which is si Ma'am Elizabeth, no? So far okay man siya. Magpaluy-luy lang daw siya para di siya malatusan. So parang sinabi niya na magpa-awa-awa effect raw siya para hindi siya gugulpihin ni Ma'am Elizabeth. Kasi stricto yun si Ma'am Elizabeth eh. Si Mama rin mo kung ang mo polis ay. Oo, ang anak ni Inday, si Sharky. Kung unsa yung reaction daw kung ipagtanong natong kababayan sa your son Rego being the Vice Mayor of Davao? Magtarong sa trabaho kay matod sa gibilin. Ang nangyari guys is hindi nga nakapag-oath si Tatay Digong, no, kasi na-conflict nga dyan sa ICC na nakakulong siya ngayon. So ang ginawang mayor ngayon ay si Mayor Basti Duterte. Ang naging vice mayor ng Davao ay yung anak ni Kong Pulong. Okay? So ito yung advice niya sa kanyang anak. Akong amahan sa ako ay you make your own history. Diba? Kung di sila magtarong, di siya magtarong. No, you make your own history. Ganyan na yung mga mga Duterte. Si former President Duterte, hindi niya pinakailaman ang kanyang mga anak kung anong gagawin. Basta sabi lang niya, you make your own history. Kung hindi kayo maging matino sa pagiging public servant, hindi na kayo iboboto ng taong bayan. Ganun lang kasimple, ha. Sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga taga Davao pero umaabot ng eleksyon. So, ang ako diha, siyempre, isip amahan, nalipay ta, na naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo, tarungon lang niya. Kaya iyaha man ang kaugmaon ng ato ang gistoryahan. Kung na-abay message si PRRD sa mga kababayan niya? Maura man gihapon to iyang message na unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguwang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni naggihubo niya ang jacket, pakita niya sa mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. Payat na. Sa reaction sa iyong mga apo ko? Siyempre, naluoy. So, tayo, no, hindi man natin nakita si Tatay Digong, pero kung makita natin na sobrang payat na si Tatay Digong, siyempre
masasaktan tayong tingnan, di ba? Sila yung nakakakita kasi sila naman yung pamilya, di ba? Pero ang point is very obvious na si Tatay Digong is nasa depression siya ngayon. Yun ang aking analysis dyan, ha. Bakit siya naging payat? Tapos ayun nga, sabi ni VP Sara na hindi siya nakakain ng kanyang yung mga Filipino foods, no, na dati na niyang kinakain. Yun rin, isa rin yun. At saka yung weather rin, no, ng the Netherlands. Tapos tingnan nyo gaano niya kamahal ang kanyang mga apo, ha, na ipinakita talaga niya na payat na siya. Wala siyang itinatago, eh. So sabi niya na ito lang yung message niya, kasi alam niya siguro, no, na posible siyang mag-guilty or not guilty. Dalawa lang yan, di ba? O kung magbabayas itong ICC, o guilty siya. Kung tutulungan tayo ng Panginoon, ma-acquit siya. So sabi lang niya na wag niyo na akong intindihin. Sa tingin ko, si Tatay Digong ay parang hindi ko lang alam, ha, kung anong Tagalog ng naikog in Bisaya kasi naikog, parang nahihiya ba? Hindi naman nahihiya, no? Parang nahihiya na siya sa taong bayan, na especially itong mga supporters niya na support sa kanya. At the end of the day, no, kung makulong pa rin siya, kung ang kanyang final is mag-guilty siya. Sabi niya, wag niyo na lang akong intindihin. Ganyan siya ka-humble, ha. Wag niyo lang akong intindihin. Tutukan niyo na lang yung mga sarili niyong buhay. Kasi matanda naman ako. Papunta naman ako sa lahat naman tayo mamamatay. Ako malapit na akong mamamatay. Parang gano'n ang sinabi niya, ba? Very humble si Tatay Digong. Pero Tatay Digong, ito lang yung masasabi ko, hindi ka pababayaan ng taong bayan. Mahal ka ng taong bayan. Kung pwede pa lang lusubin yung ICC ng taong bayan, pero hindi yan pwede, kasi mga matitino rin yung mga supporters mo, di ba? Kaya hintay lang tayo. Yan ang laging sinasabi ni Tatay Digong, na let's respect the judicial system. Okay? Patuloy. Naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kung babae nga kaon daghan. Okay, magsige mo pagtingog ngayon tiyan. Hindi siya gakaon po. Gimingaw lagi ko kanang Bisaya nga pagkaon. Mga inununan. Namimiss niya yung mga Bisaya na mga pagkain. Ininuna. I don't know what's the English of ininunan, ha? O pwede lang magdalag bulad sulod. Pero basig pagawason tanan, minimahong bulad sulod. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila mo bakbak o tao, okay ra. Pero kung sila bakbakan, demanda diretso. Cry baby. Or spoil. Ang sabi ni Kong Polong Hontiveros na ikaw raw ay cry baby. Kasi kung sila yung babanat ng okay lang sa inla. Pero kung sila na yung babanatan, magdidemanda ka agad. Cry baby ka raw, sabi ni Kong Paulo. So itawag na nila mga nana. Sport lang. Tira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Mura magkagdi politiko magkaka. Di mo gani kong drug smuggler si mong kauban. Naba may question, ma'am? Or may question na sabi ni Kong Paulo Duterte na ginawa nga akong drug smuggler ng iyong mga kasamahan, di ba? Kung matatandaan natin, di ba? Yan ang ibinabato kay Paulo Duterte. Alam naman natin kung sino, di ba? Si Paulo nga, never siyang nag-complain dyan.
hinarap niya, pinatunayan niya sa buong bansa natin, sa taong bayan, na hindi totoo yung mga akusasyon niyo sa akin na ako ay drugs smuggler. Di ba? Oh, si Hontiveros ngayon, may lumabas na na bumaliktad na witness. Dapat ang gagawin ni Hontiveros, patunayan mo na yung bumaliktad na yan na witness na yan ay sinungaling. Di ba? Di ba? Tama tayo sa ating analysis kanina. Oh. Damo yung question? Shout out Cagayan de Oro Teachers ug Cagayan de Oro Teachers o Teresa. Teresa. I love you ko. Makilatan kita rin taon-taon ani. Kaya tong gitira si Kuan kinsa to? Okay lang oy. Kung message lang nimo sa mga kababayan nato kung Sa mga Pilipino, daghang salamat sa inyong kanunay suporta ug pag-ampo sa akong amahan. Daghang kayong salamat. Di namo na mabayran. thank you po. Pahabol din na pangutana sa atong mga kababayan kung Huwag kailan ng Risa, mo doon ang Davao, mga ibuto. Ang Oo. buto na pa ba na yung makuha buto? Correct, di ba? Kung maalala natin, si Riza Hontiveros pupunta sa Davao para hihingi ng tulong sa kanila. Tingala ganin mi ganun ng daog na iyang mga kauban. Unsa ito pangutana, di dito mo. Unsa na ito? last pangutana niya ako is unsa daw ang final statement ni Tatay Dicoy katong last interview nimo kung na yata kag statement about reaction ni PRRD sa pagbaligya siyang balay. Unsa daw final statement ato kung to clarify the situation? Sa karon na may istorya, pero sama sa akong gisulti itong niagi, wa man niya naklaro sulti kung kakinsan titulo, kay hanilit na titulo, baligyan ni hanilit, way problema sa mo. Dahil nami balay ang mga anak, so kung muli among papaway balay, pwede mo puyo sa balay niya, ni-offer na lagi akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ang medication kung ugma lamdag kaluyan sa Ginoo makagawa sa diri. Amen, 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 amen. Kung daghang salamat kung basig gutom na ako. Gutom na okay panood to. Salamat ko. Kumalanganin kay basig makaigit ko diya sulod. Sige ko, salamat ha. Okay, salamat. Yan so narinig natin si Kong Paulo Duterte, no? Na patungkol doon sa bahay na ibibenta, wala silang problema dyan kung ang titulo ay nakalagay kay Ma'am Hanilet, di ba? Okay lang. Kung nakalagay kay Tatay Digong, siguro pag-usapan yan, di ba? Eto, punta rin tayo dito sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Rest back niya patungkol dito sa pag-file ng cyber libel kay Riza Hontiveros. Ito, Attorney Harry Roque, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, lumabas na po ang tunay na anyo ni Riza Tanas Hontiveros. Alam niyo po kasi, itong si Riza Tanas Hontiveros, noong mga nakalipas na mga panahon, medyo magkakampi pa kami niyan. Kasi po, ang kanyang PR, siya ay taga-suporta ng karapatang pantao. Siya daw po ay isang democratic socialist, no? Hindi daw sila komunista, sila daw po ay kabilang dun sa umalis na CPP-NPA, pero sila ay nagnanais din na magkaroon nga ng kaparehong pagnanasa na magkaroon ng pagbabago sa lipunan, pero hindi gumagamit daw ng dahas. So nung siya'y ganyan, talaga naman pong ako ay supportive din, no? Noong mga unang panahon. Yung mga panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nakapunta pa yan sa bahay ko, no? At kami palaging nakikipag-ugnayan kasi nga ako ay tumatayong abogado ng impeachment doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo, no? Now, ang pagkakaintindi ko ay pareho kami na nagsasalita, nangangalaga sa karapatan ng malayang pananalita, kasi isa talaga sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya, ang karapatan ng malayang pananalita. In fact, kung naniniwala kayo sa Biblia na ang tayo po bilang mga tao ay hinugi sa imahe ng Panginoon, isa sa talagang kakaiba sa pagkatao natin ay yung karapatan na makapagsalita, karapatan na mag-communicate,
karapatan na magkaroon ng speech. At sa pamamagitan ng speech, tayo po ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip ng ibang tao dahil alam natin na kapag tayo napagsasalita, tayo nagkakaroon ng palitan ng ideya. Lang ideya natin na nasa ating isipan, nagagawa nating salita at napapakalat natin yung ideya na yan. Kaya naman po napakahalaga ng karapatan ng malayang pananalita ay dahil sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, sa pamamagitan ng malayang pananalita, talaga namang tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga pang-araw-araw na suliranin. Kaya nga po, sa kalahatang demokrasya, bukod pa sa karapatan ng mabuhay, dahil yan naman po talaga ang pinaka-importanting kalayaan, siguro po ang kalayaan ng malayang pananalita ang pinaka-importante kasi kung walang malayang pananalita, walang po pwedeng magkaroon ng solusyon sa ating mga problema. At ang mangyayari, meron lang ilang-ilan na magkakaroon ng monopolya sa solusyon ng ating mga problema. Pag meron pong monopolya kung sino ang makakabigay ng solusyon sa ating problema, diktadorya ang labas. Dahil yung ideya lang nila, yung punto de vista lang ang masusunod. So kaya po talagang napaka-importante ng kalayaan ito. At kaya nung kailan na kami sinupil sa dahig, ako'y nag-react. Hindi po ako nakisawsaw sa mga personal na alitan, pero ako'y nanindigan na walang po pwedeng manupil sa aking karapatan ng malayang pananalita. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr., hindi ako nasupil ni Marcos Sr. At mas mabuti pa talagang patayin na lang ako dahil hindi po ako tatahimik dahil napaka-importante nitong kalayaan na ito. In fact, itong kalayaan ng malayang pananalita, importante po yan na yung mga merong ibang punto de vista, mabigyan ng karapatan na magsalita dahil baka naman yung mga nagsasabi ng minority view, yung mga nasa minorya, sila ang merong solusyon. Hindi po natin alam. Kaya hayaan natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya at sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, dyan po talaga magkakaroon ng solusyon. Ika nga na isang kaso, no? Yung kapangyarihan ng katotohanan, ang paghahanap sa katotohanan ay nakabase sa kakayahan ng isang ideya na matanggap sa isang malayang merkado ng ideya. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Riza Hontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Congress hanggang siya ay tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Riza Hontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampa ng isang cyber libel ay patunay na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao? Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines. Doon po sa Adonis versus Republic of the Philippines, ito po yung reporter na pinakulong ng nasirang speaker ng Kamara de Representante, matinding katunggali ni Tatay Digong, si dating Speaker Nograles. Pinakulong niya isang reporter na hindi lang po nag-ulat na nahuli ng asawa ng babae na kasama nakasiping ni Nograles, itong ang si Speaker, at dahil itong asawa ay nasa militar, nagtatatakbo na hubo-hubo sa isang hotel sa Makati itong nasirang Speaker Nograles. Ito pong dahilan kaya hindi po kami ever naging magkasundo nitong mga Nograles. Dalawa pong magkapatid yan, tatlong magkapatid yan, dalawa na nilbihan sa, silang tatlo na nilbihan sa Kamara at isa ay naging kasama pa sa gabinete. At alam naman natin kung anong ginawa in the end. Matapos ng ma-appoint ng 2 beses ni Tatay Digong sa Commission on Civil Service at bilang miyembro ng gabinete, linabanan ng Tatay Digong at sinasabi
na hindi daw ako para mamuno sa Davao ang Tatay Digong. Alam niyo na kung sinong Nograles yan. Pero siyempre kung ano ang puno, siya rin bunga. Kung bulok ang puno, bulok din ang mga prutas. At puro bulok naman yung anak niya talaga. In any case, nung isinawalat at isinadula pa ni Adonis yung pagtatakbo na hubad-hubad ni Nograles, siyempre, ang Nograles, Speaker of the House, ginawa ng paraan. Sa Davao niya sinampa ang kasong libelo at miski hindi po nakapag-participate itong si Adonis, ay siya'y nahatulan na guilty. Nung nalaman ko siya nakakulong na sa Davao Penal Colony, sabi ko baka naman pwede natin tulungan yan dahil bilang isang ang profesor ng international law at international lawyer, ang sabi ko, may remedyo dyan. Dali natin ang kaso sa UN Committee on Human Rights. Ano ba itong UN Committee on Human Rights? Ito po ay isang treaty monitoring body. Ang trabaho nila ay binabantayan ng mga bansa kung sila ba ay tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga kasunduan tungkol sa karapatang pantao, kasama na dyan yung International Covenant on Civil and Political Rights, kung saan nagsasabi na wala dapat batas na ipapasang kahit anong bansa na sumusupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Now, ang sabi ko, at ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon ako ng chance para ma-meet si Tatay Digong at makipagtrabaho sa kanya. Sabi niya, totoo ba na may ganyan? Sabi ko, opo. Pwede pong mabaliwala ang mga desisyon ng lokal na hukuman kung ito po ay labag sa ating mga obligasyon sa larangan ng karapatang pantao. Sige nga, tignan nga natin yan. So yan po yung unang-unang pagkakataon ako po ay nakapagtrabaho kasama si Tatay Digong. Nagwagi po kami nung dinala namin sa UN Committee on Human Rights. At ang desisyon ngayon sa Adonis versus Republic of the Philippines ay ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Well, unang-una, ang sabi ng Committee on Human Rights na binubuo po ng pinaka-respetadong mga eksperto sa larangan ng karapatang pantao sa buong daigdig, ay dahil hindi raw ito proporsyonal doon sa nais na makamit ng batas at ito ay protektahan ng privacy ng mga pribadong mga individual. Ibig sabihin, meron pong ibang pamamaraan kung ang ninanais ng batas ay maprotektahan yung karapatan ng mga individual na huwag paghimasukan ang kanilang mga pribadong buhay. At ano yung alternatibo na yon? Yung pagbibigay po ng civil damages. Hindi po pwede kasi na habang sinasabi natin na ang karapatan ng malayang pananalita ay napaka-importante sa isang demokrasya, dahil sa pananalita, may makukulong. Hindi po angkop yung pagkakakulong dun sa layunin ng libel law na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. At ang alternatibo dito ay yung pagbabayad ng danyos perwisyos pero walang kulong. At ang pangalawa, ang sabi ng yun nga po ng UN Human Rights Committee, hindi lang siya paglalabag sa karapatan ng malayang pananalita, merong alternatibo at ang alternatibo nga ay ang pagbabayad ng danyos perwisyo. Kaya po ako, sa dami ng mga fake news, sa dami ng mga ulat sa akin, ni minsan hindi po ako nagsampa ng kahit anong libel case. Dahil hanggang ngayon po, bagamat nag-utos ang Human Rights Committee na dapat i-decriminalize ng Kongreso ng Pilipinas ang criminal libel, hindi pa po nagagawa yan. Pero hindi ko naman po pwede na sa dami ng mga maling sinasabi sa akin na masasakit na paninira sa akin, kahit ganong nasasaktan na aking damdamin, hindi naman po pwede na sinasabi ko na ako'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatan ng malayang pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni
dating Presidente Duterte. At marami talaga pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda si Risa Tanas Ontiveros dahil sinasabi niya, kriminal daw ako dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko noong mga panahon na legal ang Pogo dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Risa Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Huy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso. Hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin na iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Di ba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni alias Rene na nagpapakita at ito naman ay sinumpaang salaysay din na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala namang kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Huwag kang magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. Sunog at si ikaw lang Risa. magdakdak ng magdakdak. Sunog si Dahil Risa. binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator. Shame on you. Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene.
Sabi mo, magsasampa ka ng kaso labang kay Rene. Ba't di mo gawin? Para mapatunayan mo na hindi mo ang gawain yan. Pero yun na nga eh. Paano mo naman hindi mapapaniwalaan ng isang tao na nabayaran na nakapagtestigo na pinoprotektahan na ng gobyerno? Pero dahil nga, yung tawag ng konsyensya, nagsiwalat ng katotohanan. Oh, ayan ha. So, ayun na nga yung sinabi ni, actually may punto nga itong si Attorney Harry Roque. Kagaya rin ito ng mga sinasabi ng ibang mga news anchor na napakinggan ko na si Riza dapat talaga ay ginawa niya, hindi siya magpa-file ng mga cyber libel ng mga vloggers, 'di ba? Hindi niya kakasuhan yun anong tawag doon? Itong si Michael alias Rene. Ang ginawa niya sana, nagpatawag siya ng hearing, 'di ba? O ito si Attorney Harry Roque, magaling ito sa mga batas eh. May alam rin ito patungkol sa ating mga batas. So he has the right talaga, no? Teka muna guys. He has the right talaga na magsabi rin siya patungkol sa batas na may mali nga na ginawa si Hontiveros. Okay? So ayun po ha. Napakinggan po natin lahat ang reaction ni komentaryo ni Attorney Harry Roque sa ginawa ni Hontiveros. Libre po kayong mag-comment, mag-react, at usap-usap po tayo sa comment section. Don't forget like, share the video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang, subscribe na po kayo. Libre ang subscription guys para updated kayo lagi. Okay? Guys, thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.